good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trop. So nandito ako ngayon, uumpisa nang mag-replant ng aking mga halaman. Pero ngayon, ang unang step na ginawa ko ay maghalo muna ng medium, no? So siguro ang dami-dami kong gagawin dito sa growing area. Dahil alam nyo, napabayaan natin tong growing area na to ng ilang panahon. So kailangan natin kumbaga bumawi or kumbaga i-reorganize ang lahat. So inuumpisahan ko ngayon sa pagbabago ng medium. So siguro yung araw na to, kung kaya na yan, siguro ayun muna yung gagawin ko kasi sa dami kong halaman rin dito na natira pa. So change ng medium ang una kong gagawin. So anong medium ba ang ginagamit ko? So perlite, tapos hinahaluan ko ng sphagnum moss. Dito ko na hinahalo sa maraming perlite para matansya ko yung aeration na gusto kong ma-achieve. Now, in this case, ganito karaming perlite yung nagamit ko. So mas mataas ang perlite content ng aking medium na pang ilalim. Bakit kanyo? Kasi iibabawan ko to ng pure sphagnum moss tulad na itong ginagawa ko ngayon. Bukuha ko dito, itong sphagnum moss na to, binabad ko na siya ng isang beses lang ha, kasi sa dami ng media na gagawin ko sa maghapon, isang beses lang. Tas mamaya pagtapos kong magawa, akin namang imimist or didiligan itong mga planter na gagamitin ko. So wala pang halaman yan, kailangan lang mabanlawan. Tsaka maganda rin pala ito, napansin ko kanina yung mga sphagnum moss kasi, syempre, lalo na kung fresh yan, galing yan sa live sphagnum moss, tapos na-stack nyo na matagal, maaaring tira niya ng mga insekto. Okay lang kung yung mga singsing pare or mga earthworm, pero minsan dinitira niya ng scorpion, centipede, salupihan, yung ganyan. So kapag hinawakan nyo yan ng basta-basta lang, kumakagat kayo nun, no? Hindi naman kayo siguro mamamatay, pero lalagnatin kayo at maaantala or matitigil yung inyo pong trabaho. So sa pagbababad ng media, bago nyo siya gamitin, no, ma-ensure nyo na bumababa yung nutrient content or minerals ng media. Pangalawa, naaalis nyo yung mga insekto na hindi nyo gustong mapunta sa media or makagat kayo during the process. So pinuno ko to kanina ng tubig, tapos yan binabad ko. Tapos nung tapos na ko nang ibabad yung yung sphagnum moss na to, nilagay ko naman dito para ma-drain, no? Habang na-drain siya, no, ay binuhusan ko naman ng tubig na lubugan ko ng mga sphagnum. So double use na rin yung tubig na yun. Tapos nabanlawan ko pa, o diba? Tapos nung wala nang laman to, nilagay ko na yung perlite. Yung perlite na ginamit ko, recycled rin, galing yun sa bag, no? Hindi ko ina-advise na gawin nyo rin yun, pero kung nagtitipid kayo, pwede nyo uling i-reuse yung perlite. Dapat lang yung perlite na yon ay walang makakasama, no, dun sa sa halaman nyo. So sa akin naman, fresh naman yan, no? So tiniran lang dati yan mabait na daga. So nalinis ko na naman yon. So kung may mga tira-tira na mga dahon-dahon na natuyo, pwede nyo tanggalin yun, pwede ring hindi, kasi iilalim nyo naman, tapos itatoppings nyo naman ng ng pure sphagnum moss. Pero ako tinanggal ko lahat ng na makikita ko. Hindi nyo kailangan na tulad ng bigas na iisa-isahin nyo, pero ako kung ano lang yung visible na nakikita ko. Tapos iniiwasan ko rin na magkaroon ng ganito, yung mga perlite sa ibabaw, kasi kung Venus flytrap yung itatanim ko dyan, maaring yung mga perlite na yan mapunta dun sa traps, o kaya kung sa pink ko naman to gagamitin, ayoko na may perlite na kasama siya sa toppings, no? Mas mabuti na mag-perlite ako ng sandamakmak sa ilalim, pero wag sa ibabaw. May may puntos yun kapag ikaw ay nagtatanim sa outdoor, no? Pag sa carnivorous plant,
Kasi ayaw mo siya na mainitan ng gusto yung root niya, pati na rin yung halaman. Ayaw mo mainitan ng gusto. Iinit kasi yung perlite, umiinit rin niya. Tapos pag nadiligan, madaling mawash o matanggal. So kung ilalagay mo sa ibabaw yan, hindi bawas ng bawas yung media mo. So kung sphagnum moss, uus-us lang yan o kaya magle-level. Kasi meron ka pang mga pocket na space dyan sa ilalim mo. Bababa pa yan. Magle-level pa. Pag diniligan mo. So ganyan lang yung paggawa ko ng media. Napakadali lang. So una kong ginawa, yun nga, naglagay ako sa isang lalagyanan ng puro sphagnum moss. Tinabi ko, naglagay ako ng tubig, binanlawan ko. Tapos yun, dito na ako nagmix sphagnum moss and perlite. Parang ganito lang. Ganyan-ganyan lang ko lang. Tapos i-level ko lang yan. Pagka level, lagyan ko naman ng pure sphagnum moss. Tapos pala, nilagyan ko rin ng ganito. Ayan, net. Pwedeng gumamit kayo ng kulambo, pwede rin ng shading net or any net na para hindi maubos yung perlite nyo. Sphagnum moss hindi naman yan na masyadong nauubos kasi nga strand siya. Pero mas maganda na rin lagyan nyo ng net para hindi maubos yung media nyo. Tapos medyo taasan nyo pala yung medium kasi isipin nyo bababa pa rin yan after some time. Bukod doon, gusto nyo rin na expose yung halaman na itatanim nyo, meaning madaling maarawan. Kasi kung bandang ilalim, okay lang yon kung seedling. Pero kung gusto nyo pang matagalan, medyo iangat nyo ng kaunti para kapag lumaki-laki yung plants ninyo, no, so mas maganda kasi yung exposure niya sa sunlight. No, kung mga seedling naman yan or seeds, mas maganda medyo mababa ng kaunti. Para pag gumangin, hindi masyadong mahangin o matatanggal ng hangin yung mga seeds. O kaya kung seedling naman, hindi agad matutuyo. So yun lang siguro yung mai-share ko. At kung marami-rami na tumamaya, siguro baka yan ako muna. Ipakita ko rin sa inyo yung uniformity ng media na ginagamit ko dito. Actually, marami pang ibang medium na pwede kayong gamitin. Hindi nyo kailangan bumili ng sphagnum moss kung nagtitipid kayo. Pwede kayong gumamit ng dito, coco peat. Yan. Tapos yan, pwede na rin yan kahit walang toppings. Kaya lang ayun, medyo 'di ba, kapag natutuyo yung coco peat, medyo powdery siya. So ayun lang, iwasan nyo lang na matuyo. Kasi hindi rin maganda kung matutuyo yan kasi mamamatay yung tinanim nyo. So siguro sa susunod, kapag na-establish na natin yung mga setup dito sa taas at may time tayo, maggagawa na rin ako ng media. Actually mas maganda para sa akin yun. Kaya lang yung maintenance nun kapag may dito coco peat yung gagamitin mo, may hinahalo pa ako doon bukod sa coco peat at kakaiba yung ginagawa ko. Medyo bawal na technique pero ginagawa ko yon kasi nga effective. May process, tamang proseso para magamit yung ibang media na dapat ay hindi gamitin. So ituturo ko na lang yun sa mga susunod. Matatagalan pa kasi ang dami ko pang gagawin dito. Ihuli ko yun para madaling kumilos. Mahirap kasing maggawa ng panibagong project kapag hindi mo pa natatapos yung una. Diba? So tapusin muna natin lahat ng dapat natin gawin dito sa taas. Tapos magbebenta na rin ako nun. Actually, papakita ko muna sa inyo yung epekto para magkabudulan. No, naiano ko na yun, na-share ko na rin yun dito sa YouTube channel natin. Kung gusto nyo makita ay ano bang title nun? Basta ang tip ko na lang sa inyo, hanapin nyo sa mga kauna-unang mga video ng playlist ng tungkol sa carnivorous plant. Media yon na ginagamit natin. Kalimutan ko rin yung title sa tagal-tagal. Natabunan na yon. Pero kung maisosort nyo by date, ayun yung isa sa mga una. No? So, actually, sabihin ko na sa inyo yung yung mga ingredients nun. Coco peat. Maniwala kasi sa hindi, may carbonized rice hull yun. Tapos, may meron pa bang iba yun? Wala na, yun lang. No? Pwede nyo haluan ng perlite or pumice, pero medyo masahaba yung proseso nyo at mas hindi ganun ka sustainable. Kung haluan nyo perlite siguro pwede, pero parang hindi masira yung
yung parang blend nung nung mixture, kahit ano na lang, is coco peat and carbonized rice hull. So pag gumamit kayo nun, every 3 to 6 months kailangan nyo magpalit ng media, kasi ganun yun ganun yung nagiging epekto pagka tumagal na doon. Sobrang taba na nung halaman after 3 to 6 months Actually 3 linggo lang gaganda na yung halaman nyo doon, pero 3 to 6 months, imagine kung gaano kaganda yun. So after 6 months palitan nyo na media. Pwede nyo ibalik na si sphagnum moss and perlite. Kasi bakit? Gumanda na, lumaki na agad. So yun lang yung paraan para ma-boost yung biglang paglaki ng halaman. At yung pinaka the best na itsura niya makikita nyo pag ayun ang ginamit nyo. May paraan, huwag nyo agad gagamitin hanggat di nyo nakikita yung video na sinasabi ko ngayon. Nasa nasa pang kauna-unahang video. Nagbenta kami dati noon. Parang special mix namin yon dito sa Pet Plants Philippines. So yun lang muna. God bless and bye bye.